Muli napatingin si Noah kay Shirley at sa kanyang nginitian ito. Naiintindihan kita, Noah, kung hindi mo pa mapapatawad ang kapatid ko. Dahil sa ating dalawa, alam ko ikaw ang mas ginulo niya. Pero sana bigyan mo pa rin siya ng pagkakataon. Sana mapatawad mo pa rin ang kapatid ko dahil mas masaya ang buhay kung wala tayong mga kagalit. Mas tahimik ang buhay natin, di ba? Sabat na ni Shirley. Napabuntong hininga naman si Noah at sa kanya muling binalingan ng tingin si Jessie. Talaga bang seryoso ka dyan? Baka mamaya niloloko mo lang kami at binibilog mo lang ulo namin, ha? Sabi pa ni Noah kay Jessie dahil hirap talaga siyang magtiwala ngayon sa dalaga. Oo naman, seryoso ako sa sinasabi ko at di naman ako mag-aaksaya ng panahon para lang makipag-usap sa inyo kung di ako seryoso sa pagpunta at paghingi ko ng tawad sa inyo. Naiintindihan din naman kita, Noah. Alam ko. Galit ka sa akin na lang tiwala pero sana mapatawad at pagkatiwalaan mo ako balang araw. Lakas loob naman na sagot na Jessie kay Noah. Well, kung talagang seryoso ka dyan sa sinasabi mo, sino ba naman ako para di magpatawad sa'yo at isa pa, kapatid ka pa rin ng aking nobya at kagaya nga rin ng sabi niya, mas masayang buhay kung wala tayong mga kagalit. Sagot naman ni Noah, at talagang sinusubukan lamang na talaga sa Jessie kanina kung talaga bang seryoso to sa paghingi ng tawad sa kanila. At sa nakikita niya mukhang seryoso naman ito. Napangiti naman si Jessie dahil sa sinabi ni Noah at pagtingin nga niya kay Shirley nakangiti na rin to sa kanya. Talaga? Pinapatawad mo na rin ako? Tila hindi pa rin makapaniwala na sabi ni Jessie kay Shirley. Yes, sinusubukan lamang kita kung gagana na naman ang kamalditahan mo at mukhang seryoso ka naman talaga sa sinasabi mo. At isa pa, kung pinatawad ka na pala ni Shirley, sino ba naman ako para di magpatawad, di ba? Basta wag mo na lamang uulitin pa ang mga ginawa mo. Marami pa namang ibang lalaki dyan na handang mahalin ka, kaya sa iba mo na lamang ibaling ang pagtingin mo sa akin? Sagot naman ni Noah. Oo, hindi ko na talaga yun uulitin pa, lalo na ngayon na may isang taong handang mahalin ako kaya magbabago na ako. Nakangiti naman na sagot na Jessie kay Noah. Bigla namang nagkatinginan sina Shirley at Noah dahil sa sinabi ni Jessie. Wow! Mukhang may love life na kagad ang kapatid ko, ha. Baka naman gusto mong ipakilala sa amin yan. Nakangiti pa na sabi ni Shirley sa kanyang kapatid. Oo naman. Kapag naging boyfriend ko na talaga siya, ipapakilala ko siya sa inyo. Pero sa ngayon kasi, naniligaw pa lang siya at gusto ko muna siyang kilalanin pa. Nakangiti pa na sagot ni Jessie at halata mo sa mukha nito na kinikilig pa ito habang nagsasalita. Sige, asahan namin yan. At sana yan ang nga talagang lalaking nakatadhana sa'yo, sagot naman ni Shirley. Salamat. Sana nga siya na talaga dahil ayoko nang masaktan pa, sagot ni Jessie sa kanyang kapatid. Mukhang nakamove on ka na nga sa akin at magandang balita yan. Salamat naman at nagising ka na sa katotohanan. Matatahimik na rin tayong lahat ngayon. Sabat naman ni Noah sa pag-uusap na magkapatid. Nagkatawanan silang tatlo doon dahil sa sinabi ni Noah at medyo nahiya pa nga si Jessie dahil totoo naman ang sinabi ng binata at nagpapasalamat talaga siya dahil naliwanagan na siya ngayon at nagising sa katotohanan na mali ang kanyang mga ginagawa. Saglit pa naman silang nagkwentuhan na tatlo doon bago muling nagpaalam si Jessie. Gusto pa nga niya sana na magstay doon pero naisip niyang marami pang trabaho ang dalawa. Aalis na rin ako dahil alam ko naman na marami pa akong gagawin. Salamat sa oras ninyong dalawa at maraming salamat din sa pagpapatawad sa akin. Sobrang saya ko ngayon dahil tila ba biglang gumaan ang pakiramdam ko dahil wala na nga akong kagalit pa. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganto na puro saya lang at walang away. Nakangiti pa na nagpapaalam si Jessie sa dalawa. Oo naman, mas masaya ang kantong tahimik at payapang buhay. Nakangiti rin naman na sagot ni Shirley. Next time, labas muna tayo. Isama mo na rin ang mga kapatid mo para naman makilala ko rin ang iba ko pang kapatid. At sana matanggap din nila ako gaya ng pagtanggap mo sa akin. Sabi pa ni Jessie. Mukhang kailangan nyo nga mag-bonding na magkakapatid para naman magkakilanlanan naman kayo. Don't worry, hindi ako sasama. Sana ay matanggap ka rin ng mga kapatid mo pang iba, pero sigurado din naman akong magkakasundo kayo dahil kagaya ni Shirley mababait din ang kanyang mga kapatid. Sabat na ni Noah. Sana nga. O siya sige, aalis na ako. Alam kong may mga gagawin pa kayong mga trabaho. Pagpapaalam na muli ni Jessie, saka ito tumayo. Sige, mag-iingat ka. Sasabihan na lamang kita kapag nakausap ko na ang mga kapatid ko.
Sagot naman ni Shirley at tumayo na nga rin silang dalawa ni Noah at inihatid pa nga nila si Jessie hanggang sa elevator. Nang tuluyan na ngang makaalis si Jessie, ay nagkatinginan na nga lamang sila, Shirley at Noah. Napapangiti na lamang sila dahil nagiging maayos ng lahat sa kanila at sa pamilya ni Shirley. Agad na rin naman silang bumalik sa kanilang minagawa dahil maaga pa at marami-rami pa ang kanilang trabaho na kailangan tapusin. Kinagabihan noon, kinausap nga muli ni Shirley ang kanyang mga kapatid at ngayon nga ay nasa silid silang lahat ni Shirley. Kamusta kayo? Napag-isip-isip niyo ba ang tungkol kay tatay? Tanong na ni Shirley sa kanyang mga kapatid dahil nung huling nag-uusap ay mukhang alanganin pa nga itong patawarin ang kanilang ama. Nagkatinginan naman si Ashley at Sherwin dahil sa naging tanong ng ate Shirley niya. Sa kanilang apat na magkakapatid kasi, halos silang dalawa na lamang talaga ang di naka-move on sa ginawa ng kanilang ama at naiintindihan naman sila ng ate Shirley nila, kaya binigyan sila ng pagkakataon nito na makapag-isip-isip pa rin. Napabuntong hininga naman si Shirley sa kanya seryosong tiningnan ang ate Shirley niya. Ate, napagtanto namin ni Sherwin na siguro nga, tama ka. Siguro dapat na rin kaming magpatawad ni Sherwin. Kagaya niya ni April, miss na rin namin na si tatay at tama ka ate. Wala na nga si nanay, pati ba naman si tatay? Hahayaan pa ba namin na mawala sa atin? Nakangiti na sagot ni Ashley sa ate Shirley niya. Agad naman na napangiti si Shirley dahil sa sinabi ni Ashley. Masaya siya na sa wakas ay naliwanagan na rin ang dalawa pa niyang kapatid. Mabuti naman kung napatawad niyo na nga si tatay. Alam ko kung nabubuhay pa si nanay, siya ang unang matutuwa sa nakangiti pang sabi, sa desisyon mong yan. Sabi ni Shirley sa kanyang kapatid. Oo nga ate, alam naman natin kung gaano kamahal ni nanay si tatay at sigurado na hindi niya gustong magtanim tayo ng galit kay tatay. Sabat naman na ni Sherwin. Di naman na napigilan pa ni Shirley na yakapin ang kanyang mga kapatid dahil sa saya. Salamat naman at magkakaayos-ayos na tayong lahat. Sabi pa ni Shirley, saka siya bumitaw sa pagkakayakap niya sa kanyang mga kapatid. Ate, kailan natin pwedeng makasama si tatay? Tanong na ni April sa ate Shirley niya. Siguro, sasabihan ko muna siya ng gusto niyo siyang makita at makasama. Sigurado ko matutuwa yun sa magandang balita ko na to sa kanya. Sagot pa ni Shirley na hindi na maalis-alis pa ang ngiti sa kanyang labi. Sige po ate, sana'y makasama natin siya kahit saglit. Miss ko na rin po si tatay eh, sagot naman ni April. Oo nga pala, may isa pa pala akong sasabihin sa inyo, sabi pa ni Shirley. Nagkatingin naman ang tatlo niyang kapatid bago to tumingin sa kanya. Ano yon ate? Di na makapaghintay na tanong ni Ashley kay Shirley. Di ba alam niyo naman na meron pang isang anak si tatay sa una niyang pamilya? Gusto sana niya kayong makilala. Kagaya ni tatay, gusto rin sana siya kayong makilala at makasama. Sagot ni Shirley sa kanyang mga kapatid. Di ba ate, ang anak ni tatay yung nanggugulo sa inyo ni Kuya Noah? Paano nangyari na gusto niya kaming makilala kung ikaw nga mismo inaaway niya? Sabat naman ni Sherwin. Oo siya nga, pero ngayon ayos na kami at nagkapatawaran na rin kami. Nakipag-ayos na rin siya kay Noah at kaya naman masaya kami ng Kuya Noah ninyo dahil wala namang gugulo sa amin. Ngayon nga, gusto niya rin sana kayo makilala? Sagot ni Shirley sa kanyang mga kapatid. Sigurado ka ba dyan ate? Baka mamaya niloloko lang tayo niyan, sabi pa ni Sherwin. Di naman siguro. Ramdam ko naman seryoso siya sa paghingi ng tawad sa amin ni Noah kanina. Kaya umaasa ako ulit na sana matanggap niyo rin siya para mapakilala ko na kayo sa kanya. Sagot naman ni Shirley sa kanyang mga kapatid. Sa akin ate, ayos lang naman na makilala ko ang anak ni tatay. Kapatid pa rin naman natin siya eh. Sabat na ni April, kaya naman napangiti sa Shirley dito. Napabaling naman ang tingin ni Shirley kina Ashley at Sherwin. Nagtatanong ang tingin niya rito dahil hindi nga umiimik ang mga ito. Kayo, Ashley at Sherwin, anong desisyon nyo? Total naman napatawad na rin si tatay. Siguro dapat natanggapin niyo pa ang isa pa niyang anak. Sabi pa ni Shirley sa dalawa pa niyang kapatid. Napabuntong hininga naman si Sherwin, saka ito dahan-dahan na tumango. Sige ate, papayag na akong makilala natin ang isa pang anak ni tatay. Pero hindi ako nangangako na magiging maayos kaagad ako sa kanya. Sagot ni Sherwin sa kanyang ate Shirley. Tumango-tango naman si Shirley dito,
Tsaka bumaling ang tingin niya kay Ashley na nakatingin din sa kanya. Ikaw, Ashley, anong desisyon mo? Tanong pa niya kay Ashley. Napabuga naman ng hangin sa bibig niya si Ashley, saka to dahan-dahan na tumango. Okay, fine. Sige, pumapayag na rin ako. Pero kagaya ni Sherwin, hindi ko maipapangako na magiging maayos agad ang pakikitungo ko sa kanya. Sagot naman ni Ashley. Napangiti naman si Shirley dito. Alam naman niya na mababait ang mga kapatid niya. Sadyang masama lang talaga ang loob ng mga ito dahil sa mga nangyayari. Naiintindihan ko naman kayo at masaya ako na pumayag kayong makilala niya kayo. Huwag kayong mag-alala dahil mabait si Ate Jessie. Sa tingin ko makakasundo niyo rin siya kapag nakilala niyo na siya. Ate ko rin siya dahil mas matanda siya sa akin. Nakangiti pang sagot ni Shirley sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos nga nilang mag-usap na magkakapatid, nagkanya-kanya na rin naman silang balik sa kanilang mga silid para makapagpahinga na sila. Matapos makausap ni Shirley ang kanyang mga kapatid, masaya na naman yung binalita kay Noah at kagaya niya ay masaya to dahil doon. Kasunod niyang pinagsabihan naman ay ang Ate Jessie niya at yes, natawagan na to kaagad dahil nagpalitan sila ng phone number sa isa't isa. At masaya nga niyang ibinalita ang tungkol sa pag-uusap nila ng kanyang mga kapatid. Kaya naman agad na nga itong nagpaset ng petsa kung kailan sila po pwede na magkita. At napagpasya nilang araw ng Sabado, magkikita-kita nga silang magkakapatid. Mabilis lumipas sa mga araw na ng Sabado ngayon. Pinayagan na rin muna ni Noah na hindi pumasok ngayong araw si Shirley. Hindi rin siya sumama sa mga ito dahil lakad yon ng magkakapatid at hahayaan na nga lamang niya na magbonding ang mga ito. Mag-iingat kayo mamaya ha? Hindi na ako sasama para naman makapag-bonding kayong magkakapatid. Papasamahan ko na lang kayo ang 2 bodyguard ko para naman masigurado tayo sa kaligtasan ninyo, sabi ni Noah kay Shirley. Paalis na kasi siya papunta ng opisina at nasanay nga siya na palagi niya nang kasama ang dalaga kaya todo paalam pa siya rito ngayon. Oo, mag-iingat naman kami at isa pa. Hindi naman din kami pupunta kung saan-saan. Ikaw rin, sa trabaho, ingat ka. Nakangiti rin naman sagot ni Shirley kay Noah. I love you, mahal? Sabi pa ni Noah kay Shirley. I love you too, mahal? Nakangiti rin naman ang sagot ni Shirley sa kanyang nobyo. Agad namang kinintilan ng magaan na halik sa labi ni Noah ang kanyang nobya sa kanya ito niyakap. Natatawa naman si Shirley dahil sa inaasta ni Noah ngayon. Mahal, ngayon lang tayo hindi magkasamang pumasok at isa pa, maya-maya narito na rin naman kami. Natatawa pang sabi ni Shirley kay Noah. Oo, alam ko. Nasanay lang ako na palagi nga kitang kasama. Sagot naman ni Noah at sa kanya, hinalikan sa noo si Shirley. Saka siya bumitaw ng pagkakayakap niya rito. Sige na, umalis ka na dahil late ka na sa opisina. Pagtataboy ni Shirley kay Noah dahil parang wala pa itong balak na umalis. Napatingin naman sa suot na relo niya si Noah at natawa na nga lamang siya dahil mag-aalas 8 na ay narito pa rin siya sa kanilang bahay. O sige na, mag-ingat ka ha? Muli ay sabi ni Noah at muli ngang hinalikan niya ang kanyang nobya. Di naman na nagsalita pa si Shirley at ginitian lamang niya si Noah bago to tuluyang lumabas ng kanyang silid. Agad na ring umalis si Noah at halos ayaw na nga niyang bitawan pa si Shirley. Samantala, pagkaalis naman ni Noah, agad na nga naghanda ng kanyang sarili si Shirley. Ang mga kapatid niya rin kasi ay naghahanda na dahil excited ng mga ito na makilala ang kanilang Ate Jessie. Pagkatapos mag-ayos ng kanyang sarili, agad ding lumabas ng kanyang silid si Shirley. At pagbaba nga niya ng hagdan, nagulat pa siya dahil kompleto mga kapatid niya roon at mukhang siya na lang talaga ang hinihintay ng mga to. Wow! Mukhang excited talaga kayo sa lakad natin ngayon ha? Nakangiti pang sabi ni Shirley sa kanyang mga kapatid. Agad namang napatingin sa gawin ni Shirley ang mga kapatid niya nang magsalita nga siya. Ate, bakit ang tagal-tagal mo naman? Kanina pa kaya kami nandito? Nakanguso pa na sabi ni Shirley kaya naman natawa na lamang si Shirley dahil doon. Sorry naman, may inayos pa kasi ako sa aking kwarto kaya medyo natagalan ako, sagot naman ni Shirley. O sige na, tara na. Pero magpaalam na muna tayo kay Mommy Angeline bago tayo umalis. Dagdag pa ni Shirley. Nako ate,
Kanina pa kami nagpaalam kay Tita Angeline eh. Balik na rin siya dito sa amin eh. Kaya ikaw na lang di nagpapaalam sa kanya. Sagot naman ni Sherwin sa ate Shirley niya. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ni Sherwin at napakamot na lang siya sa kanyang kilay dahil masyado siyang nagtagal kanina. Agad na rin nga niyang pinuntahan si Angeline sa garden dahil kapag ganitong mga oras naroon ito, tinitingnan ang alaga nitong mga bulaklak. Good morning po, Mommy Angeline. Bati ni Shirley kay Angeline nang makalapit siya dito. Oh, nariyan ka na pala. Good morning din, Iha. Aalis na ba kayo? Sagot naman ni Angeline dito at tumayo rin muna to at agad na nakipagbeso dito si Angeline. Opo, aalis na po kami ng mga kapatid ko. Pagpapaalam na ni Shirley sa ginang. O sige, mag-ingat kayo ha. Huwag niyong paalisin ang mga bantay ninyo. Bilin pa ni Angeline dito. Masaya ako para sa inyo, Iha. At nagkapatawaran na kayo magkakapatid. Masaya rin ako na nagbago na nga si Jessie at sana naman tuloy-tuloy na nga iyon. Nakangiti pa na sabi ni Angeline kay Shirley. Ako rin po, Mommy. Masaya rin po ako sa pagbabago ni Ate Jessie at saka wala rin naman pong mangyayari kung hindi po kami magkapatawaran dahil pahihirapan lang po namin ang mga sarili namin noon. Mas masarap po na mamuhay nang wala kang kagalit o ano paman. Sagot din ni Shirley kay Angeline. Napapangiti na lamang talaga si Angeline dahil napakabait na bata talaga ni Shirley at wala talaga siyang masabi sa ugali na meron ito. O sige, umalis na kayo at kanina ka pa talaga hinihintay ng mga kapatid mo? Mukhang excited na talaga sila ngayon. Si April nga kanina pang nariyan bago umalis si Noah. Kaya sige na, alam ko, inip na mga kapatid mo, saad pa ni Angeline. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ni Angeline dahil kung gayon, kanina pa pala talaga ang mga kapatid niya na nag-iintay sa kanya. Sige po, Mommy, aalis na po kami. Nakangiti pa na pagpapaalam ni Shirley kay Angeline bago siya muling pumasok sa mansyon para balikan na nga ang kapatid niya na inip na sa kanya. Agad na rin namang umalis sa magkakapatid at sa isang restaurant nga sila dumiretso. Kagaya nga na sinabi ni Noah at Angeline, may bodyguard silang mga kasama hanggang sa makapasok sila sa loob ng restaurant. Pagkapasok nga nila sa restaurant ay agad na nga silang inassist ng isang staff doon upang dalhin sila sa isang VIP room ng naturang restaurant. Wow, Ate Shirley. Mukhang mayaman talaga si Ate Jessie dahil naka-VIP pa talaga tayo dito sa restaurant. Samantalang kakain lang naman tayo dito. Daldal pa ni April kay Shirley. Oo, mayaman talaga si Ate Jessie dahil mula sa mayamang pamilyang kanyang ina. At siguro kaya niya gusto sa VIP room para naman magkaroon kayo ng privacy dahil marami rin ang kumakain dito. Paliwanag ni Shirley sa kanyang nakababatang kapatid. Agad tumango si April sa kanyang Ate Shirley. Diretso na nga sila sa VIP room at agad silang pinapasok ng staff doon. Pagkapasok nila doon, agad ngang nakita ni Shirley si Jessie, naghihintay na nga sa kanila. Nakita pa niya na napangiti ito at makitang pumasok silang magkakapatid. Hi, Ate Jessie. Agad na bati ni Shirley kay Jessie, saka siya lumapit dito at agad na nakipagbeso. Nakangiti namang nakatingin si Jessie sa mga kasama ni Shirley at mga kapatid din niya. Hi! Nakangiti pa na bati ni Jessie sa mga kasama ni Shirley. At bahagya pa nga siya na kumaway sa mga ito. Ngumiti naman si Shirley at agad na nga niya na pinalapit ang mga kapatid niya sa kanila ni Jessie. Ate Jessie, eto nga po pala ang mga kapatid ko. Nakapatid mo na rin? Natatawa pa na sabi ni Shirley. Ito si Ashley na sumunod sa akin. Ito naman si Sherwin ang pangatlo namin at ito naman si April, ang bunso namin. Pagpapakilala ni Shirley kay Jessie sa mga kapatid niya. Bumaring naman ang tingin si Shirley sa tatlo niyang mga kapatid, tsaka niya ito nginitian. Siya ang napakagandang Ate Jessie natin. Nakangiti pa na pagpapakilala ni Shirley kay Jessie. Hi, ako ang Ate Jessie. Nice to meet you guys. Nakangiti naman na pagpapakilala ni Jessie sa kanyang sarili. Hi Ate Jessie. Kandaotal na bati ng tatlong kapatid ni Shirley kay Jessie. Napangiti naman si Jessie dahil kita niya na nahihiya ang mga kapatid ni Shirley sa kanya. Kaya naman nilapitan niya ang mga ito at agad na iginiya sa upuan na naroon. Huwag na kayong mahiya sa akin. Magkakapatid kayo kaya dapat magmahalan kayo, di ba?
sabi ni Jessie habang nakaakbay siya sa mga kapatid niya. Nahiya namang tumango sina Ashley, Sherwin at April kay Jessie. Dahil hindi pa nga nila ito masyadong kilala, tas medyo nahihiya pa nga sila dito. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo at mamaya mamamasyal naman tayo. Don't worry, treat ko kayo. Nakangiti pang sabi ni Jessie sa magkapatid. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ni Jessie dahil ang paalam nga lang kay Noah ay sa restaurant naman sila pupunta. Agad naman na napansin ni Jessie ang naging ekspresyon ng mukha ni Shirley kaya agad niya itong hinarap at ginitian. Hey, ang inaalala mo ba ay si Noah? Pwede mo siyang tawagan at akong kakausap sa kanya, ha? Nakangiti pa na sabi ni Jessie. Dahil alam niya na mag-aalala si Noah sa mga ito. Ha? Ako na lang, sagot ni Shirley. Ako na. Tawagan mo na siya ngayon para dire-diretso na tayo mamaya. Huwag kang mag-alala dahil ako ang bahala sa'yo. Sagot naman ni Jessie. Alanganin naman na tumango si Shirley at agad nga niyang kinuha ang kanyang phone at denial ang number ni Noah. Nakailang ring pa bago ito sinagot ng binata. Hello, mahal, napatawag ka. May problema ba? Agad na tanong ni Noah kay Shirley mula sa kabilang linya. Mahal, magpapaalam lang sana ako kasi mamaya mamamasyal pa raw kami nila Ate Jessie. Sagot naman ni Shirley. Ha? Saan kayo pupunta? Tanong kaagad ni Noah. Natatawa naman si Jessie kaya naman agad na niyang inagaw ang phone niya kay Shirley. Hello Noah, pwede bang wag kang madamot dyan? Nahihiramin lang naman ang mga kapatid mo eh. Ngayon ko lang naman sila makakasama kaya pumayag ka na. Dire-diretsong sabi ni Jessie kay Noah sa kabilang linya. Jessie, pwede ba babaan mong boses mo? Ang sakit sa tenga. Ines na sagot naman ni Noah dahil ang lakas nga ng boses ni Jessie na akala mo talaga kaharap niya lamang kausap niya. Ay sorry naman. So ayun nga. Pinagpapaalam ko muna mga kapatid ko ha. Don't worry naman. Akong bahala sa kanila. Di ko naman sila pababayaan. Sagot naman ni Jessie kay Noah. Tahimik naman na nakikinig si Shirley at ang mga kapatid niya sa pag-uusap nila Jessie at Noah at natatawa na nga lamang sina Ashley at April dahil sa paraan ng pakikipag-usap ng Ate Jessie nila kay Noah. Napabuntong hininga naman si Noah saka siya muling nagsalita. O sige, pero siguraduhin mong hindi mo sila pababayaan ha. Isahan mo sa akin kung saan kayo pupunta para kapag natapos ako sa ginagawa ko dito baka sumunod ako sa inyo dyan. Sagot naman ni Noah dahil wala na siyang magagawa pa dahil naroon na nga sina Shirley at isa pa. Ayaw naman niyang hadlangan ng mga to sa anumang gustong gawin ng magkakapatid. Sadyang nag-aalala lamang siya sa mga to. Okay, fine. Thank you sa pagpayag mo. Sagot naman ni Jessie. Pakibalik ng phone kay Shirley, please. Sagot naman ni Noah kaya agad nang iniabot ni Jessie kay Shirley ang phone nito at bumalik na sa pagkakaapo dahil siniserve na rin ang mga pagkain nila. Hello, mahal? Sabi ni Shirley. Saka siya medyo dumistansya sa mga kapatid niya. Mahal, mag-iingat kayo ha. Isend mo kagad sa akin kung saan kayo pupunta at susunod ako dyan mamaya. Sagot ni Noah kay Shirley. Sige, salamat sa pagpayag mo ha. Sagot naman ni Shirley. Agad na rin naman nilang pinutol ang kanilang pag-uusap dahil may meeting pa pala si Noah kaya naman bumalik na rin siya sa mga kapatid niya na hinihintay pa pala siya para makakain na sila.